Halos buong bansa makakaranas ng medyo malinsang panahon pero ang kanlurang silangang bahagi ng Northwestern Luzon at ilang parte ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao makakaranas pa rin ng maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Geographic field, mananatili pa rin ngayong araw, asahan pa rin ang may maliit na tsansa radio blackout. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng December 2023. Ang oras natin po may umaga ay alas 11:23 na ng umaga. Well, asahan po ang malinsang temperatura despite na gloomy at overcast tayo ngayong araw at few clouds dito sa NCR, tinang bahagi ng Metro Manila. Pero expected ang humid at mataas na temperatura dahil mababa ang ating humidity sa labas ngayong araw. Epekto pa rin yan ang patuloy na umiiral na malakas na easterlies wind flow sa silangan Pasipiko na magdudulot ng mainit na temperatura mula dyan sa silangan papasok ng kalagitnaan ng NCR at ilang bahagi ng Southern Luzon at northern part ng Luzon. Sa ating current conditions, ngayon nga, overcast, gloomy, klaro at few clouds lamang umiiral din sa amin sa Caloocan at maaraw po at base sa ating CCTV, live CCTV stats, makikita nyo naman ang may maaraw at may mga few clouds pero overcast po tayo at drier air ang nararanasan ngayon nating araw. Sa lowest temperature na natala ng aking weather station kaninang madaling araw, 3:03 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. Kahapon, medyo malinsangan pa rin kami, nakapagtala kami ng 33.6 degrees Celsius. Kahapon ito na ng hapon, 1:16 PM. Ibig sabihin, mahagyaring mataas ang heat index na halos stationary at 43.4 degrees Celsius ang naitala namin kahapon ng December 1. Pero kung itatabi naman sa mga iba't ibang weather stations si Pag-asa kahapon, hopefully updated, ay nangunguna naman ang Coron, Palawan at Zamboanga del Sur na nasa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa bansa na recorded kahapon. So halos mga pangalawa lamang kami sa Caloocan, kabilang na ilang bahagi ng Puerto Princesa at ilang areas ng Dagupan, Pangasinan, which is ikatlong bahagi na ng pinakamataas na temperatura sa bandang Northern Luzon areas. Sa ating basic streams and past 24 hours, nangunguna sa pinakamalinsangan ng Zamboanga Peninsula pa rin. Automatic na yan at 36.3 degrees Celsius. Sa Baguio, stationary pa rin na pinaka-lowest at 17 degrees Celsius. Nakatambay na siya sa 17 degrees Celsius ang temperatura since sa mga nakaraang 3 araw. At sa Inulan ay ang Tayabas naman ang inulan sa kanila ng heavy rain showers umabot ng 103 mm ang total rainfall. Kagabi halos wisik lamang ang naramdaman namin na umabot lang ng 0.3 mm ang inulan kami sa Caloocan. Gabi na po ito nung naganap at saglitan lang at tumila rin kaagad. So halos wisik lamang. Sa ating space weather status, nanatiling nasa G1 minus storm po tayo. So nanatiling mababa sa 80 meters, 40 to 20 meters yung ating probability of KP index. So may posibilidad pa rin umabot yan ng G1 nitong maghapon mga folks. So take note yan mga folks ha. At bukas, mga December 3 daw ay magiging kalmado daw. However, pagdating naman ng hapon o gabi o madaling araw ay aabot ng tataas na naman hanggang G1 o posible para umabot ng G2 geomagnetic storm sa December 4, 2023 na po yan. So mukhang mas madalas tayong makakaranas ng geomagnetic storm. So expected ang mga posibleng mga solar wind na mag-a-arrive sa Earth within 3 days. Na medyo aktibo ang ating burst ng araw na nakadirekta sa Earth at kung titingnan natin sa geomagnetic activity mula kahapon ng gabi na po mula KP7 ay nagtuloy-tuloy na po itong mabot hanggang sa pinaka-lowest of 5 KP5 index. Naglalaro sa G1 o G2 yung geomagnetic storm mula pa kagabi. Expected apektado pa rin ang Mid-Pacific at Southeast Asia. Makikita natin sa ionospheric sea range. Ngayong araw ay cycle to cycle. Mararamdaman yan ng maging Southern America at Asia.
lalo na ang bahagi ng Pilipinas, ang epekto ng TEC at tuloy-tuloy yan at maaaring ma-resume yan sa December 4. So, be ready na lamang sa anumang epekto ng radio blackouts anytime. Sa mga nagtatanong, ano ba eksakto? Well, kasi is hindi pa 100% na totally na pe-predict ito. At although merong forecast, pero hindi 100% na lumalabas na accurate sa mga forecast ng NOAA. Halimbawa, lumalabas December 2 ng umaga. Pero yung pala, sa gabi ito mangyayari. Kasi yung daloy kasi, yung travel ng solar wind kasi sa space, minsan, yung calculation ng ating satellite doon sa speed ng solar wind minsan nadidiscalculate. Dahil nga po, nadadamay din siya, nagkakaroon ng problema sa kanyang calculation dahil nga po sa epekto ng solar wind. Although malapit ang accuracy niya, at least mga 60%, so yung mga predictions niya, tulad niyang ngayong araw, tapos bukas wala. Pero posibleng mapaaga yan ng December 3 or December 4 ng madaling araw. So ano man ang mangyayari dyan, ay hindi significant na eksakto yan mangyayari. Pero within that day or next day, ay expected na magaganap. Dahil hindi naman magkakaroon ng discrepancy ng isang araw mahigit. Expected dyan na mangyayari, hindi nga lang eksaktong-eksakto sa oras. So, yun po yung pakakatandaan natin. So, nanatiling mataas ang ating Northern Hemisphere Auroral Map at Southern Hemispheral. Epekto pa rin ng ating solar wind at patuloy yan na magtutuloy-tuloy yung radial velocity niya na umaabot pa rin ng more than 500 to 600 kilometers a second at magtutuloy-tuloy yan by next other day dahil may paparating na naman na susunod na burst mula sa solar wind, mula sa CME o coronal mass ejection ng araw. Ayan, makikita ninyo sa illustration ko. Ayan, yung kasunod niya na wave. Yan ay by December 4, mag-a-arrive yan sa Earth. So, paghandaan na lamang just in case na magkaroon tayo ng mga radio interruptions. So far, minor storm tayo ngayong araw, ha? Pero mataas ang solar noise o solar noise natin at S4 to S6. Solar wind natin at 481 kilometers a second, according dito. So, probably abot ng 500 o between 500 to 600 kilometers a second. So, mataas pa rin ating potential of solar flare probability at 55% according din sa high frequency conditions. Mananatiling mababa ang high frequency band between 80 meters hanggang 20 meters po expected dyan. Sa umaga sa gabi ay mababa ang radio reception. So, expected dyan sa mga ganyang kataas, medyo mababa ang reception ng high frequency banda. Malinaw yan sa data dito sa aking solar monitoring. So, balik tayo. Ay, ang chargeability din natin, medyo drier tayo, 67% at bumababa ito na 2% since last hour. Pero mataas ang ating atmospheric pressure, kasabay ng drier air na nasa 1,012 hectopascals, pero bumababa raw to o falling slowly daw ito, mga folks. Sa ating high tide, low tide status, manatiling maghapon, mataas ang ating high tide, ang ating low tide, rather. So, after 13 hours pa, magha-high tide. So, mukhang maghapon, layo-layo pa rin tayo, mga folks. Pero, hanggat maaari ay yung malilit nating mga mangingisda, medyo bawal munang lumayag, lalo na sa may silangan o sa kanlurang bahagi ng Luzon dahil manatiling mataas pa rin ang ating gill warning sa Pampang, dyan sa seaboards ng northwest at northeastern Luzon, lalo na. So, antay-antay muna tayo at kung kakayanin naman, at least within 5 nautical miles mangisda, yung mga maliit na mangisda, alalay na lamang at ingat na lamang, mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kanina ng 6:06 a.m. at inasan lulubog ito mamayang 5:24 p.m. Waning gibos na nasa 79% illuminated yung liwanag ng buwan ay sisikat naman mamayang gabi, 9:43 p.m. At inasan lulubog ito bukas na ng umaga, 10:11 a.m. na. So, diretso tayo sa local weather outlook ngayong Sabado at Linggo. Inaasahan magiging partly cloudy at maghapon pero mataas daw ang chance na pagulan at 100%. Maaring hindi mismo sa amin sa Caloocan, maaring sa bandang Quezon City yan or bandang southern part ng Metro Manila area. So, tingnan na lang natin, magdala kayo ng pananggalang sa ulan dahil mataas ang magiging saturation nito pagdating ng ngayong hapon, lalo na mamayang gabi. So, may mga posibilidad pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms.
Bukas ng linggo, ganun din ang asahan, pero magiging partly cloudy at medyo klaro ang panahon. Walang naka-forecast na ulanin, pero hindi natin ni-ruled out mga ilang isolated rain showers maging bukas yan ng linggo. Ayos, ang lowest temperature expected natin in 2 days ay nasa 31 to 33 degrees Celsius maglalaro. And lowest temperature ay nasa 25 to 27 degrees Celsius. Samantala sa ating bagong kakaprocess lamang, hindi ko pa napopost sa Facebook, pero ipopost ko yan ito maya-maya lamang sa Facebook page. Hindi ko pa kasi siya nakukompleto, pero ipapakita ko na po yung magiging forecast natin. Inulit ko, forecast po ito na mga posibleng pamumuo ng bagyo na maaaring pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi ibig sabihin yan ay aktual na mangyayari. Gaya ng mga may nagko-comment na hindi daw tama ang naging report ko dahil daw hindi nangyari yung aking pinapakita sa forecast para sa month of November. Hindi naman ibig sabihin na yun po ay mangyayari. Kaya nga po sinasabi ko, every monthly forecast po yan. Maging kapareho din kay Pag-asa na naglalabas din sila ng forecast na mga potential o mga posibleng ilang bagyo ang maaaring pumasok ng ating farm. Ibig sabihin yan, pwedeng hindi yan mangyari at pwede rin mangyari. Ito kasi base sa mga datos na nakolekta for the centuries o many decades rather na mga records ng mga bagyong nagdaan sa Pilipinas kada buwan. Kaya nagiging basehan ito for possible forecast na may mga posibleng bagyo na papasok. However, for the month of December, itong data na ito ay kinolek ko for the month of December. May mga 15 years, 10 years, at 7 years. Mga kinuha ko nito ay puro mga El Nino phenomenon years ko. Hindi ko sinasama ang La Nina years para mas closer yung accuracy ng forecast nito. Dahil may El Nino tayo ngayon, kaya ang pinagbasehan ko na pinagkunan ko ng mga data para sa mga potential tropical cyclone development ay puro mga El Nino phenomenon years din. So kung titingnan natin dito, ang pinaka highest probability o mean probability na may mga potential na bagyong mabubuo at papasok ng ating PAR ay lalabas ay 0 or isang bagyo lamang ang nakikitang maaaring pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa lang din dito ang potential na magkakaroon ng landfall. Maaaring dito sa may bandang Eastern Visayas o pagitan ng Surigao del Norte. Kung iguguhit natin, maaaring dito ang potential ng daan ng bagyo. Isang bagyo yan kung magtatraverse yan sa kalupaan. At mayroon namang 35% chance na ito ay kikilos pa rin pa northeastern Luzon. Ayan, tatagos ito ng bandang Ilocos Sur area. Pero isa lamang ang potentially na maaari o posibleng bagyo na mabuo at magkaroon ng landfall scenario either dito sa may bandang northeastern Luzon or maaring mas mababa dahil mataas po ang ating high pressure area ngayong December. Mas madalas po mataas ang ating high pressure area dyan. So yung chance na kikilos ito ng Panluzon ay mababa lamang, mga around 35% chance lamang. Pero yung mga kikilos na mas mababa, ito sa may bandang Eastern Visayas o bandang Mindanao area, ay medyo mataas. Naglalaro yan sa 60%. Natatama dyan, oras na may mabuong bagyo, mula dyan sa may labas ng Philippine Area of Responsibility o loob ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga ay posibleng mag-traverse ito bandang Southern Samar o bandang Eastern Samar region. At tatagos ito ng bandang Coron, Palawan or baaring bandang Mindoro na. Depende yan sa cone of uncertainty. Inuulit ko, depende yan sa magiging cone of uncertainty kapag nagkaroon ng pamumuo na isang tropical cyclone. Bagamat 0 o isa lamang ang tsansa na may mabuong bagyo ngayong buwan ng December 2023, ay yun ang ating lumalabas na analysis. Dahil makikita dito ay kapag December halos napakakonti lang talaga na nagkakaroon ng pamumuo na bagyo tuwing El Nino yan. Di tulad ng kapag La Nina, mas marami pa rin ang may nabubuong bagyo kapag December. Pero dahil El Nino years po tayo, ay ang pinagbasihan ko rin ay puro El Nino years din ng mga nagdaang mga bagyong dumaan sa bansa. So lumalabas ay ito nga po, 0 to 1 lamang ang potensyal na bagyo at maaaring umabot ng severe tropical storm category ang pinaka-maximum strength ng bagyo na maaaring tumama sa bansa according dito.
So, maglalaro yan by tropical storm o severe tropical storm. May maliit na chance na maging typhoon category ito pero 15% chance lamang ito. So, depende na yan sa magiging sitwasyon ngayong taon, nitong December, kung may mabuo tayong bagyo ngayong buwan ng December. Pero ang kadalasan, pag may mabubuong mga shallow low pressure area, ayan o, yung mga bluish na yan, typically mga shallow low pressure area yan, maaaring mabuo at pumasok ng ating par, pero maaaring mag-recurve kagad o ma-dissolve yan habang ito ay pumasok ng ating par. So, mabababa, mas marami yung mga low pressure area lamang ang mamumuo. So, typically, mga tropical, maaaring umabot ng tropical depression. At maaaring hindi naman, mananatili lamang isang shallow trough. At pagdating niya ng bandang eastern Bicol region to eastern Luzon, ay pinapakitang nagdi-dissolve din kagad ito. At magiging isang trough lamang na hindi magiging isang ganap na bagyo. So, yun ang ating analysis ngayong December. Pero ipapost ko to maya-maya sa Facebook page. Aayusin ko lamang mga folks. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa mga potential na uulanin. Well, medyo kokonti o mababa ang mga pag-uulan sa halos buong bansa. However, magiging maulap po ang buong bahagi ng northeastern Luzon areas ay makikita natin sa ating infrared heavy rain potential. At halos walang heavy rain potential tayong nakikitaan sa bahagi ng northern Luzon. Magkaroon man ay typically mga light rain showers ang mas madalas diyan sa bahagi ng Cagayan Valley, Isabela, hanggang Casiguran, Aurora at ilang bahagi ng Baler, Aurora. And the rest ng Quezon Province at ilang bahagi ng Bicol Region sa may bahagi ng Sorsogon area. Pero the rest ng Southern Luzon hanggang diyan sa may bahagi ng Mindoro at Coron, Palawan, magiging katamtaman ang lagay ng panahon at maalinsangan ang panahon kasama na ang kalurang bahagi ng Lolo Luzon, diyan sa Ilocos Sur, kasama na ang Pangasinan, Zambales, siyempre, ang Bulacan, Tarlac at Metro Manila. Magiging partly mostly cloudy ang ating maghapon, lalo na sa NCR, pero magiging maaliwalas, maalinsangan at medyo drier po ang mararanasan natin maghapon. Sa Central Visayas naman ay diyan sa kanluran, lalo na ng Negros Region hanggang Central Visayas. Magkakaroon man ng mga ilang kalat-kalat at pag-ulan, may mga ilang pagkilat at pagkulog. Epekto pa rin ng umiiral natin na easterly, so easterly surface wind flow, yan, na mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Magtutuloy-tuloy pa rin yan hanggang sa mga susunod na araw. So asahan pa rin ang lalo na ang silangang bahagi pa rin ng bansa, mas makakaranas pa rin ng mas maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Kaya kung titingnan natin ang Eastern Visayas mula sa may bandang Samar region, may mga part dito musikaw di pa rin ng iral at may mga ilang light rain showers at mga hanggang moderate rain showers naman sa bahagi ng Southern Leyte mula Maasin, Liloan, patawid na yan ng Mindanao sa may Dinagat Island, Siargao at Surigao del Norte. And the rest ng Surigao del Norte at Agusan del Norte ay makakaroon din ng mga maulap na ipapawirin at mga isolated rain showers na may mga ilang pagkidlat at pagkulog. Ingat na lamang sa potential na pagbaha just in case magkaroon ng heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Surigao City area. And the rest ng butuan, pababa na yan ang possibilidad na hinatuan, magkaroon man ng mga mauulap. Asahan din ang isolated rain showers na may ilang pagkilat at pagkulog, lalo na sa hapon, maging sa gabi o madaling araw. And the rest ng Mindanao, lalo na sa Zamboanga Peninsula, magiging mas maalinsangan pa rin tayo. At expected na aabot pa rin ng lagpas 35 degrees Celsius ang temperatura ng buong Zamboanga Peninsula. So iwasan po ma-dehydrate. Kabilang na ang bahagi ng BARNM sa may Marawi, Kapatagan, Tangog at Usami City. Magiging maalinsangan din kabilang na ang Sorsogon area mula Cotabato hanggang dyan sa bahagi ng Coronadal area. Pero sa parte ng General Santos City at Municipality ng Sarangani, magiging partly cloudy at ilang mga isolated rain showers din ang iiral. Hindi naman din ito nagtatagal at mas mangunguna pa rin ng medyo humid at maalinsangang panahon. Kaya magdala pa rin ng pananggalang hindi lang sa titing sikat ng araw, kundi sa mga di inaasahang isolated rain showers na nakikita natin sa Himawari monitoring. Pero the rest ng Davao Region hanggang Compostela Valley ay magiging maaliwalas at maalinsangan din ang panahon. So ingat, huwag masyadong mag-dehydrate. The expected itong maghapon ay mainit talaga ang temperatura hanggang sa parte ng Northern Mindanao sa may Cagayan de Oro at Bukidnon. Samantala, sa ating binabantayan sa may bandang West Pacific Basin sa silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility na natiling insignificant pa rin bagamat mataas ang anomaly
sa loob ng 24 oras. Hindi pa rin natin ni-rule out na maging isang low pressure area yan o invest na si 90W. Inaantay na lamang natin na i-signify yan ng ating tropical cyclone sector. Dahil kung titingnan natin, nasa more than 50% na po yung probability ng kanyang tropical cyclone o low pressure development o active low pressure area development. However, hindi nga lang masyadong organized yung kanyang sirkulasyon at masyado pang hilaw yung kanyang convergence. At kung papansinin niyo sa report ko ng isang araw, nanatili pa rin hilaw yung kanyang convergence bagamat mayroong mga vorticity na namubuo, at least medium ang tsansa nito. Pero kung titingnan naman natin sa mga simulation forecast ng Global Spectrum Model na ating ginagamit, ay halos walang ipinapakita na low pressure area man lang. So, maaaring hindi magiging significant na magiging isang active low pressure area ito. Maaaring mabuo man, pero mananatili lamang siya sa may bandang Caroline o Marshall Islands. At wala na itong pinapakita na maaaring kumilos pa itong pakanluran na lalapit sa bansa o sa border man lang ng ating PAR hanggang sa susunod na araw. Pero hindi pa rin natin posible i-rule out yan dahil nanatili pa rin siyang active as anomaly o high anomaly of more than 50%. Pero sa ating mga forecast ng computer models ng GFS, nakikitang nagkakaroon siya ng tropical wave o namumuo na tropical wave itong si possible 90W at kumikilos nga ito pa west-northwest palapit ng silangan ng Mindanao o bandang southern part ng Leyte. Yan o, kung makikita ninyo, kumikilos siya pakanluran. So may mga di pa rin talaga natin niro-roll out na potentially nalalapit pa rin itong binabantayan natin na anomaly dito sa may bandang Marshall Islands. However, nanatili kasi siya nakatambay at hindi pa itinataas kasi ng ating tropical cyclone sector. Pero expected yan, anytime ay bigla itong itataas. So abang-abang na lamang mga folks. Dahil kung pagbabase natin kay GFS, ay aktibo na siyang naging isang low pressure area na kumikilos pakanluran na lalapit sa may bandang Eastern Mindanao or Eastern Visayas region. Ang forecast period nito ay hanggang December 9, 2023 mga folks. Malinaw yan ha. At sa ECMWF ay hindi naman ipinapakita na significant na ito ay isang active low pressure. Pero may mga tropical wave na ipinapakita ito sa may bandang Marshall Islands. Kay NABGEM naman, despite na medyo putol-putol pa yung mga frames niya, ay nakikita rin natin na may pamumuo ng active low pressure area. Posible nga itong si 90W na ating binabantayan na ang range din niya hanggang December 9. Pero ito ay bahagyang mas mataas kumpara kay GFS na ito ay kikilos ng pa-north-westward. Medyo lalapit ito ng bandang Guam. So tingnan natin, hindi pa masyado nagtutugma ang mga forecast nila. Malayo sa pinapakita ni GFS. Kung titingnan naman natin kay NABGEM. Pero the rest, kay ICON at GEM ay halos tropical wave lamang ang nakikita at wala pang significant na active low pressure area. At kay GMM naman ay halos shallow trough lamang ang ipinapakita dito. However, halos tugma o malapit sa forecast ni GFS at NABGEM ang ipinapakitang mga computer model. So titingnan natin probably mga this coming weekdays, malalaman natin yung significant na pamumuo nitong si possible 90W kung tatawagin ng ating tropical cyclone sector monitoring. Samantala, sa ating dam water reserves ngayong araw, wala naman pa rin tayong may comment mula kay Angat Dam hanggang lang kay Lamesa Dam. Wala tayong may masyado may comment dahil halos tama lamang ang normal high level water level nitong tatlong dams na ito, kabilang na kay Ambuklaw at Binga Dam. Samantala, kay San Roque pa rin hanggang dyan sa kasama ng Pantabangan at Magat Dam na natili pa rin nasa mas mababa ang level ng mga tubig na mga ito ay maging wari pa rin at medyo tipid-tipid pa rin sa paggamit ng tubig dahil lalo na ang San Roque ay malaki ang nakukonsumo nila, halos 0.26 meters po ang nakukonsumo nila sa loob ng 24 oras. Di gaya kay Pantabangan, medyo nagtitipid-tipid na sila ng paggamit dahil 0.02 at kay Magat Dam naman ay 0.06. Maliban lamang talaga kay San Roque na medyo malakas kumonsumo. Tipid-tipid po mga folks dahil nasa 265.92 meters ang water reserves nito na malayo sa 280 meters po na normal high water level deviation na normal level
ng San Roque Dam. So sa mga taga San Roque at mga kapaligid dyan na gumagamit ng nawasan na ito, medyo tipid-tipid po sa paggamit ng tubig inumin. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa ikalawang araw ng December 2023. At hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng December 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namin anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa lalong lagay na ating space weather status, lalo na sa mga piloto natin at mga gumagamit ng radio telecommunication systems at sa mga data feeds mula sa aking weather station at sa mga data feeds mula sa ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.